po'y magsama-samang umawit. Awitan natin ang ating Panginoon sapagkat tayo po ay narito na iningatan niya, pinagpala, tinugunan sa mga pangangailangan. Awitin natin, mine eye has seen the glory. Amen. Nakita natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen. Sa pananampalataya, awitin natin po nito. Mine eyes have seen the glory. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrathers Lord. He hath loosed the fateful lightning of his terrible sweet sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. I have seen him in the watchfires, all the hundred circling camps. They have builded him an altar in the evening dews and dumps. I can read his righteous sentence by the demon flaring up. His day is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His day is marching on. He has sounded forth the trumpet that shall never sound retreat. He is sifting out the hearts of men before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant, my feet. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. In the beauty of the leaves, Christ was born across the sea. Here's you and me, died to make men holy, let us die to make men free. While God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. While God is marching on. Amen. Amen. One more song, constantly abiding. Hindi niya tayo iniiwan at huwag nating iwanan siya. Ha? Amen. There's a peace in my heart that the world never gave, a peace it cannot take away. Though the trials of life may surround like a cloud, my peace that has come here to stay. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whisper oh so kind. I will never leave thee, Jesus is mine. All the world seemed to sing of a Savior and King when peace sweetly came to my heart. Troubles all fled away when my night turned to day. Blessed Jesus, how glorious thou art. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whisper oh so kind.
His treasures hide up in the temple of faith, while here on His footstool I roam. But He's coming to take me some glorious day over there to my heavenly Heavenly home. Amen. In heaven. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely. Whisper oh so kind, I will never leave thee. Jesus is mine. Amen. Come and dine. Wow. Niyayaya tayo na magsalo-salo sa salita ng Diyos at sa kanyang presensya. Amen. Awitin natin. Come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine. Come and dine, the Master called it, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their hearts' desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master called it, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. On the last, soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assembled be. All will be a glorious sight. All the saints will His white, and with Jesus' name will feast eternally. Amen. Come and dine, the Master call it, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. Amen. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Amen. Tayo mananalangin muna bago natin awitin yung I-Hide It My Soul. Narito si Brother Benji. Brother Benji, will you please come? Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Muli pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa oras na ito, Panginoon, na kung saan kami ay dinala niyo po dito sa inyong bahay-sambahan. Yes, upang kami po. sama-samang magpalakasan at inyo pong kausapin sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat o Diyos sa pagkakataon muli na kami ay makarating sa inyong lugar, sa inyong tahanan, na kung saan dito mo kami patuloy tinuturuan at pinalalago at pinatitibay ang aming buhay pananampalataya. Amen. Salamat Kami, po. Panginoon, ay humihingi, Panginoon, ng tawad sa anumang aming mga pagkukulang, Panginoon, na nasumpungan niyo po sa aming puso, sa aming isipan, sa aming mga gawa na hindi kaaya-aya, Panginoon. Lord God, linisin niyo po kami at pagindapatin niyo po kami sapagkat sa aming mga sarili, tunay nga pong walang ibang higit na nakakakilala sa amin kundi kayo, Panginoon. Opo. Kaya, Lord God, bigyan niyo po kami lagi ng puso na laging handang magpakumbaba. Yes po. Tumanggap ng mga turo na kung saan paalala mula sa iyong mga salita. At maging bukas po ang aming puso at pag-unawa upang malaya naming tanggapin ang mga pagpapalang inihanda niyo po sa amin ngayong gabi. Amen. Pagpalain niyo po ang lingkod na inyong gagamitin, higit sa lahat ang mga ngaral na kung saan sa kanyang pag-deliver po ng iyong mga salita
ito po ay maging matamis sa aming mga puso, sa aming pagkinig. Amen. At ito po, Panginoon, ay lalo naming ma-enjoy sapagkat tunay nga, Panginoon, sa bawat sandila ay kailangan namin ang iyong tulong at ang iyong gabay sa aming buhay. Amen. Gamitin niyo po ang inyong mga anak kung saan man kami nagkulang, Panginoon, at saan man namin dapat ikalago, Panginoon. Turuan mo kami upang lalo kaming tumibay. Amen. Pagpalain niyo po ang mga kapatid na hindi namin nakasama ngayong gabi sa anumang kadahilanan. Dalangin po namin, O Diyos, na kayo din naman po ang mag-comfort sa kanila. Patuloy na magbigay ng kaaliwan sa mga kapatid naming nasa banig ng karamdaman. Kayo po ang patuloy na mangusap at magpala sa kanila at patuloy naming hiling ang katugunan sa lahat ng pangailangan po sa aming simbahan at sa bawat mga anak mo, Panginoon. Amen. At lahat po ng aming dalangin, ipinagkakatiwala po sa inyo sa pangalan ni Jesus aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. 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 Isa pong awitin ba? I-hide at my soul. How wonderful Savior is Jesus my Lord. How wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. On the chorus now. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows of the right thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hands, and covers me there with His hands. On the second. Oh, wonderful Savior is Jesus my Lord. He taketh my burden away. He holdeth me up, and I shall not be moved. He giveth me strength as my day. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows such a right thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hands, and covers me there with His hand. On the last, with numberless blessings, each moment He crowns, and filled with His fullness divine. I sing in my rapture, oh glory to God, for such a Redeemer as mine. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows such right thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hands, and covers me there with His hands. Amen. Please remain standing at tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Basahin po natin. Sa Book of Psalms chapter 41 verse 1 to 13. Basahin po natin ito ng salitan at sabay-sabay po tayo sa verse 13. Verse 1,
Mapalad siya na nagpapakundangan sa dukha. Ililigtas siya ng Panginoon sa panahon ng kaligaligan. Pananatilihin siya at iingatan siyang buhay ng Panginoon, at siya'y pagpapalain sa ibabaw ng lupa, at huwag mong ibigay siya sa kalooban ng kanyang mga kaaway. Alalayan siya ng Panginoon sa hiligan ng panghihina. Iyong inaayos ang buo niyang dahigaan sa kanyang pagkakasakit. Aking sinabi, O Panginoon, maawa ka sa akin. Pagalingin mo ang aking kaluluwa, sapagkat ako'y nagkasala laban sa iyo. Ang aking mga kaaway ay nagsasalita ng kasamaan laban sa akin, na nagsasabi, kailan siya mamamatay at mapapawi ang kanyang pangalan? At kung siya'y pumaritong tingnan ako, siya'y nagsasalita ng walang kabuluhan. Ang kanyang puso ay nagpipisan ng kasamaan sa kanyang sarili, pagka siya'y lumambas, isinasaysay niya. Yaong lahat na nangagtatanim sa akin ay bulungan. Laban sa akin ay nagsisikatha ng panghamak. Isang masamang sakit, wika nila, ay kumapit na madali sa kanya, at ngayon siyang naghihiga ay hindi na babangon pa. Oo, ang aking kasama-samang kaibigan na aking tiniwalaan na kumain ng aking tinapay, nagtaas ng kanyang sakong laban sa akin. Ngunit ikaw, O Panginoon, maawa ka sa akin at ibangon mo ako, upang aking magantihan sila. Sa pamamagitan nito ay natatalastas ko na, nalulugod ka sa akin, sapagkat ang aking kaaway ay hindi nagtatagumpay sa akin. At tungkol sa akin, iyong inaalalayan ako sa aking pagtatapat, at inilalagay mo ako sa harap ng iyong muka magpakailanman. Sabay-sabay po tayong lahat. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, mula sa walang pasimula at hanggang sa walang hangganan. Siya nawa at siya nawa. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita, at lahat po tayo ay maaari na pong makaupo.
Amen. Napakaganda pong awitin, napakagandang mensahe. At napakaliwanag na yun ang layunin ng ating buhay. Amen. Wow. Magandang masabi natin yun, hindi lang maawit natin lahat. Magandang masabi talaga, maipamuhay natin ng talagang may buong katapatan. Well, ngayon pong gabi, ibig ko pong tayo tumayong lahat. 2 Timothy chapter 4 and verses 7 and 8. 2 Timothy chapter 4, ang katangian ng Kristiyanong malayo ang mararating. Gusto niyo ba ng malayo ang inyong marating? Ha? Merong malapit lang ang narating, tapos na. Pero ano ba ang katangian ng Kristiyanong malayo ang mararating? Kaya minsan merong bago pang Kristiyano. Bago pa lang, hindi pa masyadong natatagalan, pero nakikita natin, sabi natin, malayo mararating nito. Minsan ganyan, kita nyo na, kung baga sa basketball, nagpapakita na ng kakaibang kakayahan. Sa basketball, di ba? Minsan kahit sa basketball, pag nakita nyo, ganun magdala ng bola, ganun kadalas maka-score, ganun kahusay maglaro, bata pa, kinakikitaan natin, sabi natin, malayo mararating nito. Kasi bata pa, meron na siyang tamang style, tamang discipline, tamang laro. Kaya sabi natin, malayo mararating nito. Ano naman ang katangian ng Kristiyanong malayo ang mararating? So nawa, hindi lang tayo malayo ang marating sa edukasyon, hindi lang malayo ang marating natin sa pagninegosyo, malayo ang marating natin sa ating mga pangarap, kundi malayo ang marating natin bilang mga tagasunod ni Kristo. 2 Timothy chapter 4, verses 7 and 8. Basahin natin, mayroon kayo diyang English Bible. Teka, hanapin ko yung aking English Bible. Yes, 2 Timothy 4, 7 and 8. Basahin natin ng sama-sama. Ready? Begin. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. And not to me only, but unto all them also that love is appearing. So we need to copy, to imitate. Sabi niya, hindi lang ito para sa akin. Kung meron man siyang malayong narating, actually, narating niya yung dulo, narating niya yung katapusan ng takbuhin. Yun yung malayo, ang pinakamalayo nating mararating. Natapos natin yung takbuhin na inilagay ng Diyos sa atin. Di ba? Kumbaga sa karera, di ba, may kanya-kanyang linya yun, no? May kanya-kanyang linya. Andun ang finish line. Yun yung pinakamalayo mong tatakbuhin. Yung finish line. At ang sabi ng Apostle Paul, natapos ko. Nakarating siya sa pinakamalayong takbuhin ng isang Kristiyano. So ano ba ang katangian ng isang Kristiyanong malayo ang mararating? Ang maraming Diyos, kami po'y lumalapit po sa inyo. Ibig po namin matutunan, magampanan, makamtan ang katangian at katotohanan ng buhay ng isang Kristiyanong malayo ang narating. Lahat ng hindi nakatapos, hindi nakaabot sa pinakamalayo. Pero ibig po namin, kagaya ng sinabi ng Apostle Paul, I have finished my course. Pero alam po namin mula sa salita ng Diyos na meron kang pinakikita sa amin na hindi ito basta nangyayari. At hindi ito madali, sapagkat si Apostle Paul ay may mga pinagdaanan din naman. Kaya pangunahan niyo po kami sa lahat ng aming pagdadaanan at mga pagdadaanan pa o mga pinagdaanan na, lahat ng ito ay maging karugtong na aming malalampasan hanggang makarating kami sa katatapos ng takbuhin inilagay mo sa aming unahan. Ito hindi lamang sa amin ngayon, kundi sa mga makikinig pa sa mga saling henerasyon. Hindi lamang mga kasama namin ngayong gabi, kundi mga naka-online
at ang lahat po na makakapakinig po nito. Hiling namin at dalangin ang inyong pangunguna sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Maraming salamat po. Makakaupo na tayo. Katangian ng Kristiyanong malayo ang mararating. Of course, kapag sinabi nating malayo ang mararating, madaling basahin, pero yung aktual na buhay ng nakatapos ay alam nating meron siyang taglay na kakanyahan. Meron siyang kakanyahan o katangian o kakayahan ng Kristiyanong makakatapos ng maayos sa paglilingkod sa Diyos. Isang araw, lilingunin natin ang ating kahapon at lilingunin natin ang mga nagdaan. At nawa, maging kagaya tayo ni Apostol Pablo na yung mga nagdaan na ating pinagdaanan ay maipagpapasalamat natin kung paano tayo nakalampas, paano tayo nagpatuloy, nagtagumpay. Kaya mahirap masabi yung natapos ko na ang aking takbuhin. Hindi basta-basta. Dahil si Apostle Paul, nung time na siya nagsasalitang ito, maedad na siya. Maedad na siya. Ilang mga taon na siyang mananampalataya at hitik na hitik sa karanasan. Punong-puno siya ng mga karanasan. Kung baga sa kwarto, it's a gallery, maraming mga pictures. Kung baga ilalagay natin sa picture at kukuha tayo ng mga highlight ng mga pictures, andyan yung siya nasa dagat, palutang-lutang sa dagat. Kasama sa pinagdaanan, andyan yung picture ng pinagbabato siya. Andyan yung ibinilanggo siya. Di ba? Andyan yung iniwanan siya, nag-iisa siya. Andyan yung nagugutom siya. Andyan yung nakabilanggo siya. Sari-sari yung kanyang karanasan. Kaya kung ilalagay natin yung mga picture, mapupuno po ito ng kanyang mga missionary trips at experiences bilang mga Kristiyano. Kaya bago niya masabi yung natapos ko na ang aking takbuhin, hindi po madali. Malayo ang kanyang narating at ito ang ibig nating matutunan. Makarating tayo dun sa tinutukoy na pag sinabing malayo ay hindi lang malayo ang agwat, kundi natapos natin ang ating takbuhin. Sabi niya dyan, I have fought a good fight. Kaya ito ay merong pansariling desisyon. This is I have fought a good fight. Kaya ito ay merong individual, pansarili, na laban na hindi pwedeng kunin ng iba sa inyo, sa bawat isa sa atin. Kayo, bawat isa sa atin, meron tayong araw-araw, mayat-maya, na laban na hinaharap. At sa bawat haharapin natin na laban, sapagkat parang nung time ni Adan at saka ni Eva, meron silang labanan Kaya lang, nadaig ni Satanas si Eva at nadanig ni Satanas si Adan. Nadaig sila sa labanan. Pero kung sila nagwagi, ano yan personal na decision yan. Personal. Hindi natin sisisihin ng iba. Sabi niya, it is I who fought. Ako ang ako magdidesisyon na lalabanan ko to. Hindi ko to papayagang gapiin ako. Hindi ko papayagang itumba ako nito. Hindi ko hayaang pigilan ako nito. Hindi ko hayaang sirain ako nito. Lalabanan ko to. Yun ang ginawa ni Paul. Sabi niya, this is a personal choice, a personal decision, a personal fight. Laban ko to. Hindi ito kayang gawin ng asawa natin sa atin, hindi ito kayang gawin ng anak natin sa atin, at hindi nito kayang gawin natin ito para sa ating mga anak. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang laban na haharapin. Kaya bawat isa ay makakapagsabi na natapos ko na ang aking takbo. At nawa isang araw, masabi natin yung pagka tayo ay kagaya ni Apostle Paul, sabagat ang 2 Timothy siya malapit ng pugutan ng ulo, malapit na siyang hatulan ng Roman government at siya ay mamamatay na, sabi niya, natapos ko na. Okay na. Di ba ganon? Pagka
kontento na ako, tapos na. Okay na sa akin. Wala na siyang hinahangad pa. Sabi niya, I'm done. It's finished. Wala na akong pinanghihinayang. Sabi niya, ito na yung aking buong katungkulan. This is it. Dumating na ako sa graduation. Wala na akong lesson na ibinigay sa akin ng Diyos para aking ipasa. Naipasa kong lahat. Kaya kayong mga nagsisipag tapos, masasabi niyong, I have fought a good fight. Nakipagbaka kayo sa puyat, sa ulan, sa bagyo, sa lindol, sa katamaran, sa kahirapan, sa gutom. May mga pinaglabanan kayo, lungkot. Pero hindi niyo pinayagan. You just fought your good fight. Kaya ito una, ay sabi niya dito, I have fought a good fight. Ito ay pansarili niya. Siya'y nagsasalita sa kanyang sariling karanasan. Siya'y nagsasalita sa kanyang sariling laban. Dinidescribe niya kung paano niya ito pinagtagumpayan. Kaya ito ay hindi ibinigay sa kanya lang. Hindi ito iniabot lang sa kanya ang diploma. No, hindi ito basta sinabing total magkaibigan naman tayo, patatapusin na kita, wag ka nang dumaan sa maraming pila, kumbaga, no? Di ba? May ganyan pagka meron tayong kakilala sa mga pilahan ng mga pagkuha ng mga dokumento. Ay, muna ka na, tatawagin kita agad, sige, paunahin ko lang itong tatlo, pero yung mahabang pila hindi ka nadadaan, paunahin na kita. Ganon. Hindi ganon. Si Apostle Paul hindi gumamit ng shortcut. Hindi siya gumamit ng politics, hindi siya gumamit ng bribery, hindi siya umurong sa laban, hindi siya umiwas sa hirap, hindi siya natakot sa sakit, hindi niya in-excuse ang kanyang sarili sa mga kalungkutan at mga panganib at mga kahirapan. Sabi niya, this is I. Ako mismo ang nakaranas nito. Ako mismo ang humarap nito. I have fought. Nakipaglaban ako. At syempre po, pagka tayo makikipaglaban, you make a decision. You will take the risk. It's either you will die early or you will live long. It doesn't matter. Wala akong pakialam kung ako'y mabubuhay ng mahaba o ako'y mamamatay kapag daka. Ang mahalaga, haharapin ko yung dapat kong harapin sapagkat ito'y labanan. Yun sinasabi ni Paul. Ito'y labanan. Kaya kahit na siya inusig, pinagbabato, pinaghadlangan, pinagbawalan, sinaktan, ibinilanggo, pinaghahampas, pinagtaksilan, iniwanan siya, inabandon siya, nagutom siya, napuyat siya, nahirapan siya. Sabi niya, sige, tuloy lang ang laban. Amen. Wow. Woo! Yun ang magandang matutunan. Tuloy lang ang laban. Tuloy ang paglilingkod. Tuloy ang pagsunod sa Panginoon. Tuloy ang pamumuhay sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Yun ang ano nun eh. Dapat sapagkat siya'y nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Meaning, I'm not living, I'm not fighting because I have the courage. No, I don't have the courage to face the devil, the unseen, invisible enemy. Hindi ko kayang labanan at wala akong laban sa laman. Wala akong laban sa laman. Lahat tayo talunan ng ating laman. Pero sabi niya, siya rin ang nagsabi, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Sa ibig sabihin, humugot si Apostle Paul, alam niya kung saan siya kukuha ng lakas. Sapagkat alam niya, within him, merong puwersa na hinihila siyang pababa. Mga kapatid, ang ating laman ay puwersa na hihilain tayo pababa. Parang sabi nga natin bakit, di ba, sabi ng sino yun? Yung nagtataka siya, nakahiga siya biglang lumaglag yung prutas. Sabi niya, ba't kaya lahat lumalaglag? Ba't walang pagbagsak ay pataasan ganon? Ba't kaya lahat ay pababa? Ba't ba nalalaglag? Ba't ba hindi tumataas? Ba't nalalaglag? At doon na-discover ang tinatawag na gravity. Diba? So merong puwersa na humihila pababa. At tayo naman bilang mga mananampalataya mula sa salita ng Diyos, ang ating likas na makasalanan ay puwersa. Ano ba't ako'y laging hinihila sa mali? Ano ba't
laging may humihila sa atin papunta sa kasalanan? Ano bakit laging tayong hinihila nito para hindi natin magawa ang kalooban ng Diyos? Kinakailangang labanan ko to. This is my fight. This is your fight. Laban ito ng bawat Kristiyano. Ay nagpapasalamat ako sapagkat hindi tayo exempted, hindi ito pang miyembro lang. Pati mga apostoles kasali. Sila man ay nakikipaglaban din. Hindi ito pang mga batang Kristiyano lang. Si Paul ay matandang Kristiyano na. Hindi lang ito pang miyembro. Si Apostle Paul ay isang misyonero. Naalala ko, may tinanong ko isang matandang mangangaral. Sabi ko sa kanya at the age of 68. Nang tanungin ko siya, Pastor, kayo po ba sa edad niyong yan ay natutukso pa? Sabi niya, oo naman. Natutukso pa, 68. Akala ko na-master niya na, hindi na siya natutukso. Natutukso pa rin. Bakit po? Habang tayo ay nasa laman, meron tayong puwersa na humihila sa atin pababa. Kaya huwag kayong magtaka na laging kahit gustuhin niyong lumapit sa Diyos at magpakabanal, merong puwersang ano ba't hinihila kayo pababa. Maya-maya, naroon na tayo palapit sa Panginoon. Maya-maya, malayo na naman tayo, naroon naman tayo, nakalingon na naman tayo sa mundo. Why? Sapagkat meron tayong dapat paglabanan na minsan nakakaligtaan natin na siya ay ating kalaban. Ayon. Nakakaligtaan natin na siya ay ating kalaban. Imbis na kalabanin natin, sinasamahan natin. Yun ang mahirap sa atin eh. Yung kaaway natin na sinabi ng Panginoon, He is your enemy, abay itinuturing natin kaibigan, sinasamahan natin, pinapayagan natin, nakikipagkapit kamay tayo sa Kanya. Kaya ang kahit tayo mga Kristiyano ay pwedeng magkaroon ng panggalingan tayo na tayo ang panggalingan ng problema sa ating pamilya. Tayo ang panggalingan ng problema sa ating iglesia. Tayo ang panggalingan ng problema sa ating community. Kahit mga Kristiyano, why? Kapag kayong kaaway, ay inari nating kaibigan. Kaya sabi ng Apostle Paul, I have fought. Inilingon niya yung nakaraan. Kasi past tense to eh. Past tense, nakaraan na. Pag nilingon niya yung kanyang kahapon, sabi niya, para napipicture niya yung labanan, kumbaga sa nanonood tayo ng sine, ibinabalik yung 3 years earlier. Ganun di ba sa pagka nanonood kayo ng sine, nanonood kayo ng mga palabas, 5 years earlier, pinakita nung siya'y bata pa. Pinakita nung hindi pa siya sundalo. Ipinakita nung siya'y payatot pa, hindi pa marunong ng karate, ng kung fu. Pinakita yung gano'n. Bugbog sarado, binubuli. Pero, hindi niya pinayagang binubuli siya. Kasi gano'n ang laman eh. Ibubuli ka ng laman. Ibubuli ka ng dyablo. Ibubuli ka ng mundo. Buti lang may anti-bullying. Sa Panginoon may anti-bullying din eh. Ang problema lang natin, pagka hindi maliwanag ang ating takbo ng isip, yun ang bubuli sa atin. Na masama ang intensyon, hindi natutuwa na tayo nagtatagumpay. Kasi hindi natutuwa ang laman, hindi natutuwa ang sanlibutan, at hindi natutuwa ang dyablo na ikaw ay magiging matagumpay. Kagigiitin ka niya, gigipitin ka niya, ibubuli ka niya, sasakupin ka niya. Pero itong mga ganitong pagkakataon, sabi nga ni Apostle Paul, I have fought. I learned that my enemy can never be my friend. Actually, sabi ng Bible, love your enemies. Ibigin niyo ang inyong kaaway. Pero ang laman, ang sanlibutan, at ang dyablo ay kaaway ng Diyos. Ang kaaway ng Diyos ay dapat kaaway natin. Pero yung kaaway natin, hindi ibig sabihin kaaway din ng Diyos. Halimbawa, nag-aaway kayong mag-asawa. Hindi siya kaaway ng Diyos. Kayo lang dalawa nag-aaway. Maliwanag ba? So may mga kaya sinasabi, ibigin mo yung kaaway. Kasi hindi ko mo nag-aaway kayong dalawa, pati siya kaaway ng Diyos.
Ang itinuturing lang Diyos na kaaway natin at kaaway din niya ay ang laman, ang sanlibutan, at ang dyablo. Huwag nating mamahalin. Kaya ang sabi ng Bible, huwag niyong mahalin ang sanlibutan, niyang mga bagay ng sanlibutan. Bakit? Galit ang Diyos dyan. Ganon din sa laman. Kaya yung sinasabing mahalin niyo ang inyong kaaway, hindi yung kaaway ng Diyos ang mamahalin natin. Yung kaaway lang natin. Kasi madalas, yung kaaway lang natin ay hindi kaaway ng Diyos. Tayo lang nakikipag-away. Kaya dito po, ang sinasabi ni Apostle Paul na pinaglabanan niya, I have fought a good fight, yung mga dapat niyang labanan na sinasabi ng Diyos na kalaban ng kanyang kaluluwa. Kalaban ng panawagan ng Diyos. Kalaban ng kaluwalhatian ng Diyos. Talagang si Apostle Paul, ay ibinigay niya yung kanyang buong makakaya sa pakikipaglaban. Sabi niya, I have fought a good fight. Hindi ako nandaya. Hindi ako gumamit ng, naalala niyo si Dolphy? Yung iba sa inyo, hindi nakilala si Dolphy. May pelikula si Dolphy na nakikipag-boxing, pero yung gloves niya mayroong pampahilo. Ha? Hindi nanununtok eh. Pag ginagano niya, pinaamoy niya dun sa kanyang kalaban eh. Ganyan-ganyan siya. Tapos, pinaamoy niya kasi may pampahilo yung kanyang gloves. Parang gano'n, ano? So, hindi gano'n. Ito talagang bakbakan ito. Bakbakan to. Talagang masaktan siya. Maraming panahon na siya'y nasaktan. Kaya hindi po ito Kristyanismo, na punong-puno ng protection. Hindi. Pinayagan ng Diyos si Apostle Paul na talagang maranasan niya ano yung feeling, ano yung experience ng talagang labanan. Mahirap. Mahirap. Kaya mga kapatid, huwag nating iisipin na kapag tayo nahihirapan sa paglilingkod natin, hindi ito kalooban ng Diyos. Hindi. Ito'y pagkakataon para paglabanan mo yung hirap. Paglabanan mo yung ayaw mong mawala yung comfort. Paglabanan mo yon. Ipaglaban mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Yun ay ipaglalaban mo. Ipaglalaban ko na huwag mawala, huwag maagaw sa akin yung kalooban ng Diyos sa aking buhay. Maraming kaya labanan ng isip, labanan ng puso, labanan ng idea, labanan ng pangangatwiran. Sabi ni Apostle Paul, I have fought a good fight. This is a personal and individual or private fight. Bawat isa sa inyo, kapag kayo natalo, pag ako natalo, tandaan po natin, ang ating kaaway, walang mabuting hinahangad para sa atin. Ang laman, pag dinala ka ng laman, dadalhin ka niyan sa maraming pagkakasala. Pag dinala ka ng mundo, dadalhin ka niyan sa maraming kaaliwan na makakasira sa iyo. Pag dinala ka ni Satanas, dadalhin ka niyan sa mga daya ng mga aral at maling pag-asa. Hindi ka dadalhin sa mabuti. Hindi tayo dadalhin. Kaya sinasabi ng Panginoon, you have to fight. Hindi dapat mawala sa atin, mga kapatid, yung tinatawag na militant spirit. Militant spirit. Nakikipaglaban ka. Ang pananampalataya ay hindi lang yung I believe in God. Hindi lang po yun. Ang spirit ng another aspect ng pagiging Kristiyano ay meron tayong tinatawag na militant church. Ang simbahan ay hindi naghihintay ng kaaway. Sabi ng Bible, the gates of hell shall not prevail against it. Hindi po ang church naghihintay. Sabi ng Bible, you go. Kayo ang magte-take, You will go forward. Kayo magte-take ng step forward. Kayo ang mananakop. Kayo ang papasok sa dilim. Ganun ang militant. Kayong lulusob. Lulusob kayo para palayain yung mga alipin ng dyablo. So mga Kristiyano, hindi timid, hindi naghihintay lang, hindi yung mahiyain. Kasi kung tayo mga mahiyain, hindi natin masusunod yung go.
into all the world, both in Jerusalem and Samaria and in, di ba? Hindi natin magagawa yon. Kaya hindi dapat makalimutan, mga kapatid, yung tinatawag na militant spirit. Mga mandirigma tayo, pero ang dinidigma natin hindi tao. Ang dinidigma natin ay mga kapangyarihan, principalities, na gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Merong mga evil spirits na gumagawa sa mga taong unsaved. Yun yung ating kalaban. Sa bawat tao, meron tayong alam na meron silang laman na nag-uudyok sa kanila, humihila sa kanila pababa at nag-ahari sa kanila para huwag nilang makita at naisin ang Diyos na gumawa ng lahat. So, pupunta tayo sa kanila. Kaya ito, mga naalala niyo yung 300, yung Gideon's 300, di ba? Kakaunti sila, minority sila sa bilang, pero ang tatapang nila. Ganon din yung sa Rome, di ba? Yung mga Roman soldiers nung una, yung mga Spartan, talagang ang tatapang nila. Pagka ang kanilang mga magulang nila, ang tatapang ng mga nanay nila. Ang kanilang mga anak, talagang pinalalaki nilang matatapang. At pag ang anak nila, duwag, nagsundalo, duwag, bumalik. Ang unang bumabato sa kanila, yung magulang nila. Pinapatay sila ng magulang nila. Ganon ang training nung una. Ayaw naming magpalaki ng mga anak na walang tapang. So, mga kapatid, ito'y paalala sa atin na ang church po ay hindi lang worship. You will see in the Bible that sabi ng Bible, aalis kayo sa Egypt para kayo sumamba. So they are worshiping. Then, sabi ng Bible, then you will get involved into a war. You will worship, you will walk away from Egypt, then you will worship away from Egypt, and you will make war against those nations in order for you to claim the promised land. So you walk with God, you worship God, and you make war for God. Makikipagdigma kayo. Kaya sabi ni Apostle Paul, I have fought a good fight. This is an individual decision, an individual experience, and individual commitment. Pagka sinabing I have fought, syempre bukod sa ito ay pangsariling commitment, pangsariling panawagan, individual na panawagan mula sa Panginoon o pagtatalaga, ikaw ay tinalaga ng Diyos bilang kawal para sa Kanya. At inangkin ni Apostle Paul that I am a fighter for God. I am a fighter for the glory of God. I am a fighter for the lost. I am a fighter for holiness. I have fought a good fight. Kaya ito ay pangsarili. Kaya ano ba ang katangian para malayo ang marating? Dapat meron tayong kanya-kanyang sariling pakikipaglaban, mga kapatid. Alam niyo po, ang maraming simbahan na hindi na nakipaglaban, sila yung tinatawag natin na mga tinangay ng agos. Hindi na sila lumaban sa current. Hindi na sila lumaban sa agos, hindi nila sinalungat yung agos. Kapag ka nanlalamig ang marami, nasama rin siya, bakit sila hindi nagsisimba? Bakit sila hindi nag-i-involve? Bakit sila? Ano naman sila? Hindi naman sila ang ating sinasamahan. Ang sinasamahan natin ay ang Panginoon. Hindi sila ang dapat nating tingnan. Ang sabi ng Bible, looking unto Jesus. Siya ang ating model, hindi sila.
na mga nanlalamig. So yung agos, yung current, yung agos ng panlalamig, yung agos ng pagiging karnal, yung agos ng pagiging hindi involved, yung agos ng mga taong hindi nagsasanay sa tamang kasanayan, let's say gaya ng soul winning, gaya ng giving, gaya ng Bible reading, at kung ano pa. Yung mga hindi nagsasanay sa ganon, nagpapasalamat tayo, hindi sila ang ating model. Ang model natin si Jesus. Yun ang reason why kayo at saka ako lumalago. Kaya tayo lumalago, kaya tayo nagtatagumpay, kaya tayo nakakapagpatuloy. Sa totoo lang, meron tayong mga pinaglalabanan. At hindi tayo pumapayag na tayo ay apihin, apakan, yurakan, durugin, gapiin, alipinin ng ating kaaway. Kinakailangan ito labanan. Amen? So willing ba kayong labanan yung kaaway ng ating kaluluwa? Say amen. Yan. The enemies of our soul, the flesh, the world, and the devil. The enemies of God's will for your life is the flesh, the world, and the devil. You need to fight. Laban ito, mga kapatid. Hindi ito kwentuhan. Hindi ito pakikipagkaibigan. Kasi kahit na bulahin kanyang kaaway na yan, talagang walang purity dyan. Wala yung pure intention na mabuti. Sabi nga ng Bible, sa laman walang nananahang mabuti. Kaya ito po'y talagang laban ito. Sabi nga natin, laban kung laban. Laban kung laban. Kaya hindi tayo makikipagkaibigan sa ating laman, hindi tayo makikipagkaibigan sa sanlibutan, at hindi tayo makikipagkaibigan sa dyablo. Amen. Huwag kayo makikipagkaibigan. Sabi nyo, malungkot ako ngayon, siguro makakatulong sa akin ang mundo. Why not? Mag-inom muna kaya ako. Malungkot ako mag-iinom ako. Why not? Mag-backslide muna ako. Sundin ko muna ang pagbigyan yung aking laman. Huwag muna ako mabuhay sa kabanalan. Nabubuhay na nga ako sa kabanalan, pinipintasan pa ako. Nilalait pa ako, pinagbibintangan pa ako. Ay, wag na nga ako mabuhay sa kabanalan. Sige ngayon, sinasabi niyo, ipamumuhay ko na. Abay, nadala ka. Nadala tayo. Nadaya tayo. Kaya ito po ay laban, mga kapatid. Kaya iitatak nyo sa inyong sarili, I am a soldier of the cross. And I will fight to the death. I am going to fight till I die. Naalala niyo yung kanta ng mga sundalo? I am a soldier so far from home. Alam niyo yung kantang yan? Sino nakakalam nun? Matagal ng kanta yun. Yun, si Sister Susan lang. Kanta yan ng mga maiidad na Dadalawa lang tayo nakakaalam na, Sister Susan. Wali ko, alam to ni Brother Ginto. I am a soldier so far from home. I have a sweetheart I call my own. She said she'll be waiting for me. She said she'll be waiting for me. I cannot go home. I cannot come home. Why? I am a soldier. Yun ang commitment ng soldier. Pag sinabing soldier, meron siyang commitment. Meron siyang mga mahal sa buhay. Merong mahalaga sa kanya. Pero dahil ng kanyang commitment at duty as a soldier, he is willing to separate. Handa siyang humiwalay para sa pagganap ng kanyang katungkulan. Kaya tayo po handang humiwalay sa kasalanan, handang humiwalay sa laman, handang humiwalay sa sanlibutan, at sa daya ng dyablo at mga maling ideolohiya, handa nating iwanan at hiwalayan. Why? Because I am a soldier of the cross. Kaya dapat alam nyo na kayo ay soldier. Amen, mga kapatid? You are a soldier. Nang isang araw, iniisip ko, parang gusto kong magpa-picture dito sa ating mga pulis na miyembro.
Parang gusto ko silang sabihin, isang araw nga mga kapatid, mag-uniform kayo mga pulis at magpapapicture tayo dito para maipost natin ng mga Kristiyanong pulis. Na hindi lahat ng pulis walang takot sa Diyos. Maraming pulis ang may takot sa Diyos. Pero may mga ilang pulis na may takot sa tao kaysa sa Diyos. Ganon din naman tayo. Hindi lahat ng Kristiyano ay talagang nananaig ang takot sa Diyos. Pagka may takot ka sa Diyos, sisikapin ng tao na ikaw ay takutin. Kaya maglalaban ngayon, alin ang maghahari sa iyo, yung takot sa tao o yung takot sa Diyos. Kaya nang sabihin ng mga tao kay Apostle Peter, hindi ba binalaan namin kayo na huwag na kayong mangangaral sa pangalang Jesus? Narito, pinuno nyo ang ating syudad ng inyong mga aral. Sabi nila Pedro, susunod muna kami sa Diyos bago sa tao. Ibig sabihin, una yung pagkatakot sa Diyos kaysa pagkatakot namin sa inyo. Una yung paggalang namin sa Diyos kaysa paggalang namin sa inyo. So ito'y labanan ng takot. Kaninong takot ang mananaig at maghahari? So labanan ng takot sa aking puso. Kaninong takot ang aking pananaigin? Takot sa Diyos, takot sa tao. Takot sa kamatayan o takot sa Diyos? Takot na hindi ko makuha ang transaksyon at takot sa Diyos. Para makuha ko ang transaksyon, babaliwalayin ko ang Diyos, gagamit ako ng illegal para makuha ko yung transaksyon. Na sinasabi na po na, touch not the unclean thing. Kaya ito po ay lamanan, mga kapatid. I have fought a good fight. Ang katangian ng taong malayo ang mararating, siya yung hindi umuurong at hindi natatakot sa laban. Sa palagay niyo ba makakarating si Manny Pacquiao na maging 8-time world champion? Tama ba? 8 ba? Ha? Oo. Hindi, 8-time din siyang world champion. Division ba yun? Ay, ilang beses siya naging champion? Ha? Iba-ibang division, pero ilang beses siyang naging champion? Marami, di ba? Makakarating ba siya doon kung takot siyang tamaan ng suntok? Takot makipagbasagan ng panga? Di ba? Kapag takot ka sa laban, hindi ka aabot sa una. Siguro kung hindi laban, walang laban, hindi ka masasaktan. Pero kita natin yung suntok totoo Hindi biro yung suntok hindi iniingatan ka na, teka, ingatan ko, baka mabali ko pa nga nito si Manny Pacquiao. Hindi. Talagang ubos lakas ang suntok ng kaaway kay Manny Pacquiao. At lahat ng teknik ginagawa, lahat ng lakas ibinibigay, lahat ng isipan, ng talino niya, ginagamit niya. Focus para manalo because you are going to fight to win. You are not fighting to entertain people. You are there to win. At yun ang gusto ng Panginoon. Gusto kong mapagwagi kayo at ang pagwawagi hindi nakukuha yan sa pakikipaglaro. Ang pagwawagi ay nakukuha sa pakikipaglaban. Laban yan. Kaya hindi ako makakarating sa pagmamature bilang mananampalataya, hindi ako makakarating sa 40 plus na pagpapastor, pagiging Kristiyano, kung hindi ako haharap sa laban ng buhay pananampalataya. Kasi minsan alam niyo isang mahusay na pakikipaglaban yung ikaw ay tumahimik. Minsan hindi po laging tahimik sabi nga there is a time to speak, there is a time to be silent. So merong time ng pakikipaglaban, magsalita ka. Merong time naman ng pakikipaglaban, tumahimik ka. Merong time ng pakikipaglaban, magtipon ka ng bato. Meron namang time ng pakikipaglaban, itapon mo yung mga bato.
Iba-iba ang anyo ng pakikipaglaban. Pero kinakailangan, ikaw, ako, bawat isa sa atin, alam natin kailan tayo dapat magsalita, anong sasalitain natin, kailan tayo tatahimik. Halimbawa, nagtatalo kayong mag-asawa, hindi ka tumitigil ng kasasalita, ay hindi tamang pakikipagbaka. Amen? Sabi nga ng Bible, kapag lagi mong ginagatungan, hindi mamamatay ang apoy, lalaki ang apoy. Bakit? Salita ka ng salita, hindi ka natigil. Kaya ang mag-asawa, kaya hindi ko makalimutan yung mag-asawang na-interview ko sa Bohol. Nag-celebrate sila ng 60th year nilang anniversary. Hindi daw sila nag-away for 60 years. Sabi ko, pambihira. Ngayon lang ako nakapakinig ng ganito. This is very, very rare. Napakadalang ng ganitong tao. Sabi ko, tatay, ano ho ang ginawa ninyo? Anong sikreto nyo? Ba't hindi kayo nakapag-away sa loob ng 60 years? Sabi niya, Pastor, simple lang ho ginawa namin mag-asawa. Pag galit siya, hindi ako nasabay. Hindi ako nalaban. Pag galit ako, hindi rin siya nasabay. Hindi rin siya nalaban. Pag galit siya, natahimik ako. At pagka talagang hindi mapigil, salitang salita, lalabas ako ng bahay. Mamaya, babalik ako. Ayun na, tapos na. Alam niya na. Pagka naman akong galit, hindi siya naimik, hindi siya nasabay. Natahimik lang. Kaya alam niyo, Pastor, sabi niya, sa loob ng 60 years, hindi kami nag-away. Sabi ko, alam niyo tayo, yang sinabi niyong yan sa akin, dahil ako'y mangangaral, uulit-ulitin ko yan. Sapagkat yan ay problema ng maraming mag-asawa. Pero napakasimple ng inyong solusyon. Hindi kinakailangan graduate ka ng Yale University. Hindi kinakailangan nag-training ka sa military. Hindi kinakailangan marunong ka ng mga mechanical equipments. Hindi kinakailangan graduate ka ng Bible school. Hindi kinakailangan membro ka ng Christ Baptist Church. What a simple advice. Kung magagawa natin, pag siya'y galit, hindi ako sasabay. Pag ako galit, huwag kang sumabay. Dahil pag nagsabay tayo at hindi ka tumigil, baka mamaya kung saan mauwi, talaga mag-aaway tayo. Simple wisdom. Pero para mapigil nyo ang sarili nyo na magsalita, andun kasi, madali yung payong yun eh. Pag siya pastor galit, hindi ako nagsasalita. Tahimik ako. Pero alam nyo, yung lakas ng muscle, iba yung lakas ng loob, iba yung lakas ng isip. Dapat yung tinatawag na fortitude, alam nyo yung naalala yung salitang fortitude, ito'y mental position, it is a mental strength. Dapat we are men and women of fortitude. Tibay ito ng pag-iisip. Na hindi mo bibitawan yung tama kahit nasasaktan ka sapagkat alam mo na kapag ka ikaw ay pumatol sa mali, mapapasama ka sa mali, dalawa na kayong gagawa ng mali. At pag dalawa na kayong gumagawa ng mali, lalala ang pagkakamali. Pero kung isa ay mahinahon, ang isa ay sober, ang isa ay in control, na pagtatagumpayan niya yung labanan sa loob, labanan sa isip, labanan sa dibdib, mapagtatagumpayan niya yung labanan ng katawan. Kaya sabi ng Apostle Paul, I have fought a good fight. Ang katangian ng isang taong malayo ang mararating, alam niya sino ang kanyang kaaway. Yan ang isang katangian. You can easily identify sino ang iyong kaaway. Kaya pag nagtalo kaming mag-asawa, hindi ang kaaway ko yung aking asawa. Hindi ang kaaway ko yung aking anak. Hindi kami magkaaway. Kaya kami nagtatalo, sabi ng Bible, where there is pride, there is contention. Ayaw mo magpatalo. Gusto mo igiit na ikaw ang tama. Dahil pagka nagpatalo ka, yung pride mo, papatalo mo. Pero hindi eh. Si Kristo, ilang ulit na tumahimik.
Hindi gumante. Hindi niya iginiit yung kanyang sarili. Kaya hindi po ang lagi ay magsalita, labanan, itumba natin yung ating kalaban. Hindi po. Ang isang minsang tamang pakikipaglaban, tumahimik. Kaya mga kapatid, nang sabihin ni Apostle Paul, I have fought a good fight, ito'y madaling sabihin, it's just 3 words. I have fought a good fight, pero dito nakapaloob, kilala niya sino ang kanyang kaaway. Ang kaaway niya, hindi yung kanyang asawa, hindi yung kanyang katrabaho, hindi yung kapatid sa pananampalataya, hindi yung kanyang pastor, hindi yung ating kapitbahay, hindi yung ating amo, hindi yung ating gobyerno. Ang kalaban natin ay ang laman. Kapag ang kausap ko ay nasa laman, syempre dapat ma-identify ko, naku, nagsasalita ito sa laman. Ang paraan para pagtagumpayan ng laman ay hindi laman sa laman. Kaya hindi dapat ako kumilos na nasa laman. Dapat akong kumilos na nasa espiritu. Tama? Sapagkat greater is He that is in me than he that is in the world. So, matatalo ko lamang ang aking asawa, mag-asawa kami, kaming dalawa ni Sister Donna, nagtatalo kami. Halimbawa, ako karnal, siya espiritual. Matatalo lang niya ako kapag ka siya nanatiling espiritual. Pero pagka siya ay nasa laman din, ay naku, magtatalo kaming dalawa. Dalawa kaming talo. Walang nanalo sa amin. Bakit? Pareho kaming nasa laman eh. Nadala kami ni Satanas sa laman. Nahila kaming pababa ng aming laman. Naging kagaya kami ng sistema ng mundo. Ganito din ang itsura nila. Dinanalo yung kaaway. Pero kung siya'y espiritual, at kahit na masasakit ang salita kong binitiwan sa kanya, kahit siya'y pinagbintangan ko, kahit siya'y sinaktan ko, kahit siya'y pinagtaksilan ko, at siya'y espiritual, ako lang ang mali, siya tama. So hindi ko siya kayang taluhin. Ako, natalo na ako ng kaaway. Kasi ako'y nagkasala, halimbawa. Hindi siya natalo. Nakipaglaban siya, nanatili siyang espiritual. Kung siya'y naging karnal, di dalawa na kaming natalo. Yun ang mangyayari noon. So, hindi niya ako mawiwin para maging espiritual. Pero kung siya'y espiritual at ako'y nagkasala, and then later on na-realize ko na ako'y mali, lalong tataas ang tingin ko sa aking misis. Ganun ang mangyayari noon. Kaya nga sinasabi ko kay Sister Donna, ituturo ko sa iyo paano mo ako magiging alipin. Ituturo ko sa iyo kung paano mo ako magiging alipin. Hindi mo ako maaalipin kapag ka ikaw ay makikipagtalo sa akin. Hindi mo ako matatalo sa ganyan. Kasi, syempre ako, lalaki, pag nakikipagtalo ko sa akin, makikipagtalo rin ako sa iyo. Pero kapag ka napatunayan ko na ikaw ay godly, nakita kong itong asawa kong matalino, itong asawa kong ito. Pagka ako may gagawin, Sister Donna, sa palagay mo, ano kaya ang maganda? Tatanungin kita, bakit? Nakita ko sa buhay mo eh. May gabay ka ng Diyos. Ganon, nataas. Ganon. Kaya ganon din sa mga kapatid natin. Halimbawa, may mga kapatid tayo, mga manap, mga miyembro. Di ba ganon din sa pastor? Ganon din sa pastor. Nakatingin din kayo sa pastor. Tinitingnan nyo din yung pastor. Paano ng pastor i-handle ang problem? Ganon din kayo. Tumitingin kayo sa pag-handle nyo ng problem. At kung sino yung marunong mag-handle ng problem na maayos, tinitingnan natin ng may paggalan. Kinikilala natin yung kanyang biyaya ng Diyos sa kanya. Kaya lahat tayo magandang lumalago, pero hindi tayo basta lumalago na walang labanan. Amen? Fought a good fight. Then, sa una, kilala niya yung kanyang kalaban. Pangalawa, alam niya ang mabuting pakikipagbaka. Sino yung babakahin mo? Ang laman, ang dyablo, at ang sanlibutan. Hindi yung asawa ang babakahin. Hindi yung anak, hindi yung biyanan ang babakahin natin. Hindi yung manugang ang ating aawayin. Ang inaaway natin yung laman. At para mapatalo ang laman, be spiritual. Be Christ-like. Yan ang paraan ng pagwawagi. Yan ang malayo mararating. Pangalawa, alam mo ang mabuting pakikipagbaka. So, ibig sabihin,
merong tamang laban, merong hindi ating laban ito. Ha? Hindi ating laban ito. Kaya ang sabi ng Bible, ano yan? The battle is the Lord's. The battle is of the Lord. May mga labanan na hindi mo kinakailangang lumaban, ang kinakailangan mo lang manalangin. Hindi mo sila kinakailangan tagpuin, harapin, ang kinakailangan mo lang ay humarap ka sa Panginoon at sa Panginoon ka magsabi. Manalangin ka, magpasakop ka, magpahubog ka, magpabantay ka. Magpakalakas ka sa Panginoon. So alam natin ang mabuting pakikipagbaka. Alam natin yung ating dapat salungatin. Hindi natin sinasalungat ang katotohanan. Yun sinasabi ng Panginoon sa John chapter 8. Sinabi ko sa inyo ang katotohanan, pero ayaw niyong maniwala, gusto niyo pa akong patayin. Sabi niya sa mga Hudyo. Kinakalaban nila ang Panginoon. Hindi mabuting laban yan. Kinakalaban mo ang Panginoon. Kaya sabi niya kay Paul, nung inuusig siya, at ang inuusig niya mga Kristiyano, sabi niya, Paul, Saulo, mas hirap ang sumikad sa tulis. Wrong fight. Kakita ba kayo ng aso na hinahabol yung jeep, yung kotse, pinipilit kagatin yung gulong? Kakita ba kayo ng asong gano'n? Hinahabol niya yung sasakyan, kinakagat niya yung gulong. Hindi ka mananalo dyan. Baka mabungi ang pangil mo dyan. It's not a good fight. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Huwag nating kalabanin yung kalooban ng Diyos. Pag kayo tinatawag ng Diyos, magpasakop kayo. Huwag niyong kalabanin yung tawag ng Diyos. Ano-ano ba yung mga pagtawag ng Diyos? Di ba, number 1, tumatawag sa Diyos sa kaligtasan. Tama? So tinatawag niya ang mga tao, magsisikayong lahat sa lahat ng mga dako, come unto me, all ye that heavy laden, and I will give you rest. So tumatawag ang Diyos una sa kaligtasan. Pangalawa, tumatawag ang Diyos sa kabanalan. Huwag niyo labanan yon. Pag nilabanan natin ang kabanalan, mali tayo ng nilabanan. It's not a good fight. Kaya dapat alam natin sino ang ating kalaban at alam natin ano ba ang mabuting pakikipaglaban. Dapat puspos ka ng Espiritu ng Diyos para makipaglaban ka. Dapat mapagpakumbaba ka. Tingnan natin 1 Peter chapter 5. First, go to 1 Peter chapter 5. Kakalabanin natin yung pagmamataas, yung pride natin. Tayo dahil may pride pa rin naman tayong mga tao. Tama ba? Tama? Yes, tama. Verse 6. Yan ganda mga kapatid. Ito, bukas makalawa, celebration to. Humble yourselves, therefore. Bakit? Alam mo, mahalata ang salitang therefore. Pag sinabing therefore, dapat yun ang nauna Therefore, humble yourselves. Pero ganun pa man, inuna yung humble yourselves therefore. Ano ba yung therefore? Pag sinabing therefore, dahil ng mga naunang sinabi, yan ang ibig sabihin. Dahil ng mga sinabing nauna, magpakumbaba kayo. Ano ba yung naunang sinabi? Kaya ang conclusion dapat magpakumbaba kayo. Ano bang naunang sinabi? Bago sabihin ng verse 6, verse 5 muna. Ano nakalagay sa verse 5? God resisted the proud and giveth grace to the humble. Yung mayabang, yung mapagmataas, yung mapagmatigas, yung makasarili, yung mapilit sa kanyang kagustuhan, ang nagiging kalaban mo ay ang Diyos. Kaya sabi dito, God resisted the proud, but giveth grace to the humble. Therefore, humble yourselves. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God. And what will be your expectation later on?
that He may exalt you in due time. Kaya meron kang maasahan na hindi ka mananatili na kapag ikay nagpakumbaba, nariyan ka sa baba. Ang Diyos ang gagawa ng paraan para ikaw ay Kanyang itaas. Maghantay ka lang sa panahon ng Diyos. Huwag mong madaliin ang pagyaman. Huwag mong madaliin ang pagsagot ng nililigawan. Huwag mong madaliin ang pagpapastor. Inagaw mo, nagkudita ka. Parang si Satanas. Nangaagaw ng trono ng Diyos. Huwag nating madaliin ang mga bagay-bagay na mabago ang tao. Alam niyo minsan kung bakit tayo minsan humaharap sa mga tao, nakakasama pa natin yung ugali ng mga taong magaspang ang ugali. Minsan, kaya ko laging sinexample ng mag-asawa, alam niyo kasi very common, laging magkasama mag-asawa. Lahat ng the closest relationship in this world is not mother and daughter, is not mother and child. Ang closest relationship on this planet is the husband and wife. Yan talagang sagad yan, ha? Nang mahalin nilang isa't isa, by choice yan, by choice. They made the commitment till death do us part. The closest relationship. Pero yung dalawang yan, ang mga mag-asawa, palibhasa sa mga imperfect na tao, nagkakaroon yan ng conflict, nagka-clash yan. Kahit na gaano nyo kamahal ang isa't isa, dadating ang time, hindi na ang nananaig yung pagmamahal. Ang nananaig yung ikaw ay nainis, ikaw ay nasaktan, ikaw ay napabayaan, ikaw ay minaliit, ikaw ay nabastos. Madaming dahilan eh. Ha? Pagka nangyari na yon, nako, ayan na. Pag hindi nakapagpigil, magsasalitaan na yan. Pag nagpatulan sila, ayan, patulan na ng salitaan yan, banggaan ng salita. Banggaan ng isip, banggaan ng puso, banggaan ng salitaan. Maya-maya yan, magkakasakitan na pagka hindi na napigil. Ganon ang nangyayari. Pero kung nagpakumbaba ang isa, hindi magbabangga. Nasa ibaba yung isa eh. Hindi magsasalubong kasi yung isa nagpapakumbaba. Sorry na. Sige na, okay na. Huwag ka na okay na. Inaamin ko, may pagkakamali ako. Minsan mahirap sabihin yun. Ang gusto nating sabihin, aminin mo may mali ka. Gusto natin aminin nung kausap natin yung mali niya. Pero kung ang bilis natin, sige na, may pagkukulang din ako. Pagpaumanihan mo na ako dun sa mali ko. Sige na, huwag na tayo mag-away. Okay na, halika na. Kumain na tayo, halika. Bagong lutong pansit dyan, halika. Mamansit tayo dyan sa Taste of Joy, halika. Parang gano'n, ano? So, humble yourselves. Kaya ito'y katangian ng mga taong malayo ang mararating. Kung gusto nyong malayo ang marating sa paglilingkod, malayo ang marating nyo sa buhay espiritual, gusto nyo malayo ang marating ninyo sa buhay pananampalataya, always remember, this is my fight. I have to fight God, the God-given fight. I have to fight the good fight. Dapat kilala ko sino ang kaaway ko, ano ang magandang pakikipaglaban, ano ang mabuting pakikipaglaban. So, ang mabuting pakikipaglaban, you always be filled with the Holy Spirit. You always obey the Word of God. You always submit to the authority of God. Humble yourselves under the mighty hand of God. At kapag ganyan na nangyari, mga kapatid, malayo ang inyong mararating. Amen? Hanggang isang araw, masasabi natin, tinapos ko ang takbuhing ibinigay ng Diyos sa akin. Pero para tumatapos, series of laban ang nangyari. Dahil kilala ko sinong aking kalaban, hindi ako nagkamali sinong kinalaban ko. Pag nagkamali ka ng kinalaban, hindi tayo makakatapos kasi mali yung kinakalaban natin. Mali yung linya na tinatakbuhan natin. Wala na tayo sa linya. Hindi ka makakarating sa finish line. Mali ang linya na ating tinatahak.
So, sino ang una nating kakalabanin? Hindi lamang ang mundo, hindi lamang ang dyablo, kakalabanin natin yung ating sariling laman. Yan ang mabuting pakikipaglaban. Kapag napagtagumpayan natin yung mga kaaway na yan, hindi sila magiging hadlang sa takbuhing inilagay ng Diyos sa atin, matatapos natin yung takbuhin hanggang sa kahuli-hulihan. Ang mahirap po, yung nagsimula ka ng mahusay, nagpatuloy ka ng mahusay sa kalagitnaan, malapit ka na sa huli, dito ka pa nagkamali sa bandang huli. Instead na makatapos tayo ng ayos at matapos natin yung takbuhin, dahil tayo hindi dumiretso, nag-U-turn tayo, nagpaikot-ikot tayo, naubos ang ating panahon sa paikot-ikot, inabot na tayo ng kamatayan, hindi natin natapos yung ating takbuhin. Di ba ganyan na nangyari sa Israel? Hindi kami makakapasok, ang lalaki ng pader, ang lalaki ng mga tao, mamamatay kami, pati ang aming mga anak, mamamatay din lang. Sabi ng Panginoon, ganun ba? Di kayo naniniwala sa sinasabi ko. Nadadalhin ko kayo sa lupang pangako, okay, sige. Hindi ko na kayo papapasukin, ang lapit na nila. 11 days na lang, narito na sila sa edge, yung Kadesh Barnea na tinatawag. Tanaw na nila ang lupang pangako. Tanaw na nila. 11 days more. Pero dahil ng inyong mga pagrereklamo, sige, hindi ko kayo papapasukin, bumalik kayo. Pinaikot sila ng pinaikot kung saan-saan ng Panginoon sa wilderness. At yung mga matatanda, yung mga adult na yon, nangamatay na sila. 40 years silang nagpaikot-ikot. Siyempre, 40 years, yung mga 4 years old, 5 years old, abay 45 years old na. Malalaki na. Sila ngayon ang bagong henerasyon na pumasok sa lupang pangako. Kaya huwag tayo magkamali na natakbo tayo ng tama. Sabi nga sa Galatia, you are running well, who did hinder you that ye should not obey the truth? Bakit kayo tumigil? Who did hinder you? Sino pumipigil sa inyo? Kaya dapat alamin natin, ano ba nakakapigil sa masayang tahanan? Ano ba nakakapigil sa mapayapang konsyensya? Ano bang nakakapigil sa malagong pananampalataya? Ano bang nakakapigil para ako makapag-akay ng kaluluwa? Ano bang nakakapigil? Who did hinder you? Kapag kami nakapigil sa atin, hindi dadating sa atin yung I have finished my course. Hindi ibig sabihin walang hirap, walang laban, walang sakit, walang sugat, walang luha, walang puyat, walang kalungkutan. Hindi. Lahat ng yun dinaanan ni Paul. Pero ang sabi niya, but none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. Hindi ako pumayag na makilos ako. So mga kapatid, tuloy na lang natin ito sa susunod. Maraming Diyos, salamat po ng marami. Nawa, nakita mo po kami, kilala namin, alam namin, hindi namin kalaban ang aming mga mahal sa buhay, hindi namin kalaban ang aming mga kapatid, hindi namin kalaban ang aming kapitbahay, hindi namin kalaban ang aming pangulo, hindi namin kalaban ang mga sinuman. Ang kalaban po namin ay ang laman, ang sanlibutan, at ang dyablo. Dapat naming mahalin ang aming kapamilya, asawa, anak, kapatid, magulang, biyanan, kapatiran, kaibigan, kapitbahay. Kahit na yung mga taong galit sa amin, ay dapat din naming mahalin. Hindi kami mag-isip ng ikasasama nila ng sino man. Hindi namin dapat pabayaan na may nasasaktan o napapabayaan dahil mahal namin sila. At kami tinuruan mong magmahal. Kaya tulungan niyo po kami, pag uwi namin sa aming kanya-kanyang tahanan, mapuno ng pagmamahalan, pagpapatawaran, pag-uunawaan, pagpapakumbaba, pagpapasalamat, pag-appreciate sa aming pamilya. Huwag naming makaligtaan na ang dyablo laging pumapagitna at gumagawa ng paraan para ang mga Kristiyano mailihis ang atensyon, mailigaw ang akala, ang interpretasyon, baluktutin ang mga paliwanag, panaigin ang aming damdamin kaysa sa salita ng Diyos. Salamat po, merong pakikipaglaban at hindi masama ang makipaglaban dahil merong mabuting pakikipaglaban.
Patnubayan mo po kami na huwag naming makaligtaan that the church is not just a club. The church must be an army, a group of armies, a group of soldiers. The church militant must not be forgotten. We are not just here for worship. We are here for war. Against the flesh, against the world, and against the devil. Patnubayan niyo po ang bawat isa sa amin. Pangunahin niyo po kaming patuloy. Ito po ay aming hiling at dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tayo po tumayong lahat at tayo po umawit. Amen. As soldiers of the cross. Awitin nga natin yan. Merong ganong awit, di ba? Sound the battle cry, yeah? Onward, Christian soldiers. Yan. Awitin natin yan. Onward. Ibig sabihin, pasulong. Onward march. Forward march. Okay ba tayo dyan, maestro? Sige, ano yan? Si Pastor Benji muna. Yung sundalo. Hindi mo na yung Boy Scout. Amen. Kaya kahit hindi tayo mag-apply sa Army, sa Philippine Army, o sa Philippine Air Force, or sa Philippine Navy, or sa PNP, we are soldiers of the cross. Everyone! Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Christ the royal master leads against the foe, forward into battle. See his banners go. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Amen. Tayo po'y manalangin. Magpasalamat tayo. Magtipon ng mga kalob. Brother Sammy, halika. Ikaw naman ngayong gabi ang magpasalamat sa Panginoon ngayong gabi. Halika. You lead us in prayer. Let us pray po. Panginoon, salamat po sa biyaya at pagpapala mo. Una sa lahat, humingi kami ng kapatawaran sa anumang kasalanan, pagkukulang, karumihan sa aming puso, Panginoon. Kita mo kaming tuwid at kaaya-aya sa iyong harapan. Salamat, Panginoon, sa mensaheng aming marinig. Dalangin namin na patuloy niyo kaming patatagin upang kami sa pagkipaglaban, Panginoon, magapi namin ang bawat kalaban, Panginoon, lalo-lalo na aming sarili. Dahil ang una sa lahat, Panginoon, ang aming sarili ay nagiging hadlang upang patuloy kami maglingkod sa iyo, Panginoon. Palain mo ang offering, Panginoon. Pangunahan mo po na ito'y maging pagpapala sa aming iglesia, lalo sa mga gawain, Panginoon. Ito'y patuloy makatulong, Panginoon. Dalangin namin ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, namin tagapagligtas. Amen. 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 Napo po tayong sandali. Napo po tayo. Today, the fight is on, but be not weary. Be strong and in His might hold fast. With God before us, His banner over
soldiers brave and true, Jehovah lives, and victory will assure. Go back alone, the only God has given you, and in His strength. Amen. Yes. With armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engage today. The fight is on, but be not weary. Be strong and in His might hold fast. If God before us, His banner over us. Amen, amen. Okay po, isama niyo po sa panalangin this coming Sunday. Sunday ng umaga, ang magpipris po sa atin ay si Brother Nir Hontilia. Brother Nir. So please pray for Brother Nir. And sa hapon ay si Missionary Nieves. Yung from, ano ba yun? Africa ba yun? Liberia. So, umaga at hapon, mayroon pong magpipreach dito. Pakasama niyo rin po ako sa prayer, I will preach sa Octagon Bible Baptist Church. Kanilang anniversary, I will preach there ng umaga at hapon. Sunday school, morning worship, and afternoon. Pakasama niyo sa prayer. And then, yung mga susunod pa natin mga preachers, sama niyo lang sa prayer. And also, this coming July 31, that's Friday, ay mission anniversary nila Pastor Marianito sa Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya. Sa pag-pray natin, makarating po tayo sa kanila, makatuwang tayo at may mauna doon para matuwangan yung ating missionary. May mauna doon, may advance party na makarating, mauna na. Okay po, sa pag-pray natin yan, na maaring Huwebes, may pumunta ron, at Friday para maihanda naman yung makatuwang tayo sa gawain sa kanila. Ha? Okay po, isa pa, another. Ito po, isa sa ipag-pray natin, babasahin ko sa inyo. May nagte-text sa akin na taga-India na nakapunta ito sa Pilipinas na-meet ko to kay Pastor Caliso. Ito ang bagong batas sa kanila, sa India. The conversion activities of the pastors are prohibited. Bawal sa India. Bagong batas. The conversion activities of the pastor are prohibited. Our village, Junwani, falls under the 5th schedule of the Constitution of India, a law, the Pankayat or extension provision to scheduled areas is enforced under rule number 4, of which cultural identity and Rudawadi culture are protected. Conversion of tribals in the village by luring them is a harm to our cultural identity and is a violation of the primitive culture. Therefore, on the basis of the resolution of the Grand Sabha, we have to ban the entry of Christian pastors and priests and converted persons coming from outside the village for the purpose of religious conversion events in our village. Nahingi sila ng prayer, si Brother Ahos. Kaya sama natin sila sa prayer, ang India, at ang iba pang mga bansa na maalala nyo kahit sa inyong pamamahinga, sa inyong tahanan. Ano po? Tayo po tumayong lahat at tayo magwakas sa panalangin at isasama natin siya sa panalangin. Ha? Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat ikaw ang may makapangyayari sa lahat. Salamat po sa inyong makapangyarihang kamay na ikaw ang nagbibigay lang ng hangganan ng sukat ng kasamaan. Pinapahintulot mo upang kahit sa kasamaan, ang iyong mga anak ay makitang hindi kayang matakot sa kamatayan at pinili nilang mahalin ka higit pa sa kanilang buhay. At sa ganon kahit ang kamatayan o ang pag-uusig man ay nagiging kaluwalhatian para sa iyo. Upang mahayag
na tunay kang mas mahalaga kaysa kanino man at kahit sa aming sariling buhay, kagaya ng sinabi ni Paul. Kaya tulungan niyo po ang aming mga kapatid sa iba't ibang bansa na dumaranas ng mga matitinding pag-uusig, mga batas ng pagbabawal upang ang kanilang pananampalataya ay hindi maipahayag ng malaya, hindi ma-practice ng malaya, at sila po inuusig sa kanilang pananampalataya. Salamat po sa aming bansang Pilipinas, may kalayaan kami at kami po'y nagpapasalamat sa inyo ng lubos, Panginoon. Kami nakapagsasama-sama, nakapagtitipo, nakaaawit ng malaya, nakapamimigay ng babasahin, nakakapangaral sa kalsada, sa public places, sa mga private places, kumakatok kami sa bahay-bahay ng walang hadlang. Maraming salamat po sa masaganang kalayaang mayroon kami sa aming bansa. Kaya Lord, ikaw na po ang magpala, yamang kami malaya, lalo kaming maging malalakas ang loob, na aming ibahagi ang Ebanghelyo, dahil maraming mga taong nangangailangan sa iyo, kagaya namin nung una. Kung paano kami natutuwa ngayon, sila man ay matutuwa din pag nakakilala sila at naliwanagan. Kaya hiling namin, maging kaluguran kami sa iyong paningin at makita niyo po ang matatapang na espiritu ng mga mananampalataya, hindi lamang matapang kaming maghanap buhay, hindi lamang matapang kaming humarap sa mga transaksyon, humarap kami sa mga pangarap namin, kundi harapin namin ang kalooban ng Diyos at sundin namin ito ng merong katatagan ng puso't isipan. Patubayan niyo po at ingatan kami, pangunahan niyo po ang bawat isa na narito, anuman ang mga kahilingan, ikaw po nakakaalam, anuman ang karamdaman, ang kagalingan po nasa iyong kamay. Dinadalangin namin ang mga kapatid naming wala rito, ingatan mo po at pagpalain ang kanilang mga ginagawa. Kung sila may nasa hanap buhay pa na hindi pa kailangan nilang gampanan ang kanilang duties, tulungan mo po sila. Ingatan po ang aming mga kapulisan na nakahantad sa publiko, nakataya ang bahagi ng kanilang buhay. Kaya tulungan mo po sila, lagi makakauwi sa kanilang pamilya na buo at taglay pa rin ang kaayusan. Ikaw din po magpapala sa aming ekonomiya na ang Pilipinas po ay dumami ang mga negosyante, dumami at tumaas ang aming economy. Ikaw na po magpala sa mga namiminuno sa amin. At anumang usapin ngayon na pinag-uusapan, ang katuwiran po ay inyong papaghariin. At huwag maghari ang kalikuan sa amin. Maraming salamat po. Ingatan mo ko sa inyong pagwahiwalay at binabalik namin sa papurit pasalamat sa lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say aloud, Amen. Amen, amen. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po sa lahat ng mga naka-online. Purihin ang Panginoon.